Si Jose na taga-Arimatea, isang matuwid na miyembro ng mga namumuno ng relihiyong Hudyo, ay humingi ng pahintulot na kunin ang bangkay ni Jesus bago magdapit hapon sa araw ng pananambahan. Patawarin niyo kami. Gusto lang namin sundan ang katawan ng Panginoon. Maaari, pero halina kayo. Malapit na ang Sabat. Araw ng linggo, pagsikat ng araw, nagtungo sila sa libingan, dala ang pabango na kanilang inihanda. Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tandaan ninyo ang sinabi niya sa inyo sa Galilea. Ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanan. Ipapako sa krus at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Makinig kayo! Gumulong ang bato! Pumasok kami! At ang katawan ng Panginoon, wala na. Ano? Wala nang katawan ng Panginoon. Nakita namin doon, mga anghel nagniningning. Parang araw. Sabi nila, bakit hinahanap niyo ang buhay sa mga patay? Totoo ito. Maniwala kayo. Totoo ito. Nakita namin sila. Tingnan ninyo. Walang laman ang libingan. Wala na ang Panginoon. Pedro, maniwala ka sa amin. Totoong nabuhay nga ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Di namin siya nakilala. Ni sa daan. Nang pirasuhin niya ang tinapay, nakilala namin Sa siya. Imaos, katakataka magtungo siya doon. Oh.
Sumainyo ang kapayapaan. Bakit kayo malungkot? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan nyo ang mga kamay at mga paa ko. Ako nga ito. Hawakan nyo. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat ng nasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises na mga propeta at ng mga salmo ay kailangan matupad. Nasusulat ito. Ang Mesyas ay dapat magdusa at mabubuhay sa 3 araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Simula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko. Susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking ama. Kaya maghintay kayo doon. Hanggang kayo'y malukuban ng kapangyarihan. Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Naibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Wala na ang bangkay ng Panginoong Hesus sa libingan. 3 araw pagkatapos niyang mamatay, muli siyang nabuhay. Oo, tunay na siya ay buhay at nais niyang pumasok sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus, Akong muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya'y mamatay. nakalipas na ang 2,000 taon mula nang si Jesus ay muling nabuhay. At siya ngayon ay patuloy na nabubuhay bilang pinakadakilang impluensya sa buong mundo. Ang mga hambog na politiko, mga scholar, mga presidente, mga pilosopo at mga teologo ay sumikat. Ngunit ngayon, naglaho silang lahat. Subalit si Jesus ay nananatiling buhay ngayon. Siya ay walang katulad sa mundong ito. Ang kanyang kapanganakan ay walang katulad. Siya ay ipinanganak ng isang birhen. Ang buhay niya ay wala ring katulad. Ito ay isang himala. Hindi siya nagkasala kailanman. Ang kanyang mga himala ay nakahihigit sa lahat. Ang kanyang mensahe ay walang katulad. Siya ay nag-aalok ng pag-ibig, pagpapatawad, at bagong buhay sa sino mang tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang mensaheng ito'y nagdudulot ng bagong pag-asa, bagong buhay at bagong layunin sa pamumuhay sa araw-araw. Ang kamatayan niya sa krus ay walang katulad. 2,000 taon na ang nakalipas, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesucristo, upang maging alay sa kasalanan ng lahat ng tao. Namatay siya para sa iyo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay walang katulad. 3 araw pagkatapos niyang mamatay, si Jesus ay muling nabuhay. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan,
At ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na si Jesucristo'y tunay na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Ang Jesus na ito'y buhay ngayon. Nais niyang pumasok sa iyong buhay. Patawarin ka sa iyong kasalanan at bigyan ka ng masaganang buhay. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ng lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sinasabi rin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang namatay si Jesus, binayaran niya ang iyong kasalanan at handang pumasok sa iyong buhay. Naririto, nakatayo ako sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ang dirinig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Upang maranasan mo ang pag-ibig ni Jesus at ang kanyang pagpapatawad at tumanggap ng buhay na walang hanggan, kailangang tanggapin mo siya bilang handog ng Diyos para sa iyong mga kasalanan. Kung ito ang nasa ng iyong puso, manalangin ka ng may pananampalataya na si Jesus ay maghari sa iyong buhay. Ito ay mungkahing panalangin. Sasabihin ko muna, Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung ito ang nasa ng iyong puso, manalangin ka ngayon saan ka man naroroon. Sumunod ka sa akin ng tahimik habang inuulit ko ito ng dahan-dahan. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ay maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Ngayong nanalangin ka na ng panalangin may pananampalataya at iyon ang inanyayahan si Jesucristo sa iyong buhay, makakatiyak ka na siya ngayon ay nasa iyong buhay. Makakatiyak ka rin na ang kasalanan mo ay pinatawad na ikaw ay anak na ng Diyos at meron kang buhay na walang hanggan. Kung nais mong maranasan ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus, kausapin mo siya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At makisama ka sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Higit sa lahat, alalahanin mo ang Kanyang mga pangako. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Naririto, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.